Breaking news mga kabayan, China hindi nakapalag sa mga aksyon na isinasagawa ng Amerika. Teka, nababahag na yata ang buntot ng Chinese military. Humigit kumulang 80 Chinese maritime militia vessels na mataan naman sa West Philippine Sea. Ano kaya ang naging hakbang ng Pilipinas sa insidenteng ito? Good news naman mga kabayan, Israel may panibagong pangmalakasang armas na ipinadala sa Pilipinas. Ano kaya ito at gaano kalaki ang may tutulong nito sa defensive capability ng ating bansa? Isa pang good news mga kabayan, 10 bilyong piso na tinapyas na budget ng Armed Forces of the Philippines na ibalik na. Salamat naman at hindi isinasantabi ng ating mga mambabatas ang pagpapalakas ng ating defensive capabilities. Yan at iba pang mga updates ang ating tatalakayin sa video na ito mga kabayan. Ako po si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Natameme ang China mga kabayan dito nga sa pinakahuling engkwentro ng US Air Force at Chinese military sa tensyonadong rehiyon sa Indo-Pacific region. Ipinadala ng China ang kanilang puwersang pangdagat at panghimpapawid upang mag-monitor sa mga galaw ng isang US Navy reconnaissance plane na P-8A Poseidon Maritime Patrol Aircraft habang lumilipad ito sa bahagi ng Taiwan Strait. Ayon sa statement ng Chinese military, pinunan nito ang di umano'y ginagawang pagpapalala ng Amerika sa kasalukuyang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Nililito at binabaluktot lamang daw ng US ang isipan ng international community sa mga hakbang na isinasagawa ng mga ito. Giit ng China, sila ang may karapatan at soberanya sa kabuuan ng isla ng Taiwan at sila rin ang may jurisdiction sa Taiwan Strait kung saan lumipad ang US aircraft. Dagdag pa rito, sinabi ng China na nagbigay daw ng banta sa seguridad at pangkapayapaan ng rehiyon ang ginawang ito ng Amerika. Ayon naman sa US Navy 7th Fleet, ang paglipad ng P-8A Poseidon Patrol Aircraft ay ginawa nila sa international airspace at ipinapakita lamang nila ang commitment ng Estados Unidos sa malaya at bukas na Indo-Pacific region. Agad ding sinuportahan ng Taiwan ang ginawang ito ng Amerika at sinabing naging normal lamang ang sitwasyon sa pagdaan ng US aircraft sa kanilang teritoryo. Sa kabila ng ginagawang mga pagrereklamo at pagkondena ng China sa aksyon na ito ng Amerika, tila ba nababahag ang buntot at natameme na lamang ang mga ito at wala rin naman silang nagawa kundi ang mag-monitor na lamang at bumuntot sa isinasagawang pagdaan ng eroplano ng Estados Unidos. Paano ba naman hindi manginginig sa takot ang China? Ang isang P-8A Poseidon Maritime Patrol Aircraft ng Amerika ay may mga armas na katulad ng mga torpedoes, harpoon, anti-ship missile at iba pang pangmalakasang mga armas. Ang eroplanong ito ay idinisenyo rin para magamit sa anti-submarine warfare, anti-surface warfare, intelligence, surveillance, reconnaissance, and search and rescue operation. Isang eroplano pa lamang ng US ang ating pinag-uusapan mga kabayan pero kita nyo naman nagkukumahog na ang buong puwersa ng Chinese Navy at Chinese Air Force na wala rin namang nagawa kundi ang panoorin na lamang ang pagdaan ng naturang eroplanong ito ng Amerika. Sa kabila ng patuloy pa rin pagtaas ng tensyon sa pagitan ng US at China, isang nuclear-powered aircraft carrier at mga destroyer escort ng Amerika ang naiulat naman na idineploy ng US Navy sa bahagi ng South China Sea nito lamang Huwebes, November 28 para bumisita sa 3 bansa sa Asia. Ang pagdedeploy ng USS Abraham Lincoln sa bahaging ito ng Indo-Pacific region ay naganap sa kabila ng tuloy-tuloy pa rin na iringan sa pagitan ng Pilipinas at China na ang ilan nga ay humantong na sa iba't ibang uri ng mga engkwentro. Magtutungo ang dambuhalang barko ng Amerika sa mga bansang Singapore, Malaysia at Thailand. Hindi pa malinaw kung bibisita ang US aircraft carrier sa Pilipinas, subalit sinabi ng US Navy na magpapatuloy ang deployment ng 7th Fleet sa bahagi ng Indo-Pacific region, kabilang na nga ang kabuuan ng South China Sea.
Samantala, sa isang social media post ay inihayag ng isang maritime security analyst na si Ray Powell na may hindi bababa sa 80 Chinese maritime militia vessels ang namataan malapit sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Kinumpirma rin ang Chinese presence ng ilang mga residente ng mismong isla. Kinumpirma nga rin ito ng Armed Forces of the Philippines o AFP kung saan sinabi nila ang biglang pagdami ng barko ng China malapit nga sa Pag-asa Island. Pero giit ng pamunuan ng AFP, wala raw dapat ikabahala ang ating bansa sa mga kaganapang katulad nito. Posibleng galing lamang daw ang mga barkong ito ng China sa kalapit na artificial island ng Subi Reef. Anang AFP, maaaring doon sumilong ang mga Chinese vessels dahil nga sa sunod-sunod na mga bagyong nagdaan sa bahaging ito ng ating bansa. Samantala, ayon kay Ray Powell, maaaring sinasamantala raw ng China ang kasalukuyang bangayan sa politika ni na Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte. Good news naman tayo mga kabayan, Israel ipinadala na nga sa Pilipinas ang last batch ng Spider Air Defense System. Sa kabila nga ng kaliwat kanan na digmaan ng Israel laban sa iba't ibang militanteng grupong sinusuportahan ng Iran sa gitnang silangan, patuloy pa rin ipinapakita ng bansang ito ang kanilang commitment na matulungan ang ating bansa sa pagpapalakas ng ating pangdepensang kakayahan. Pinangunahan ni AFP Commander Major General Fabian Pedregosa ang pag-inspeksyon sa mga makabagong delivery ng mga batteries ng Philippine Spider Air Defense System mula sa bansang Israel. Ang acquisition na ito ng Philippine military ay bahagi pa rin ng modernization initiative para sa 960 Air and Missile Defense Group. Tiniyak ng Air Defense Command ang masusing pagsusuri sa mga karagdagang unit ng Spider Air Defense System na pinakahuling delivery na nga ng Israel sa ating bansa. Ibig sabihin nito mga kabayan ay kumpleto na ang tatlong battery system na magagamit ng ating bansa para palakasin ang ating kakayahan na ipagtanggol ang ating mga teritoryo. Ang bawat battery ay mayroong command and control system unit, isang missile supply vehicle, isang service vehicle at tatlong firing unit. Bawat unit ay may kakayahang maglunsad o magpalipad ng 4 na malalakas na mga missiles. Ang mga bagong acquired na Spider missile system na ito ay nakatakdang gumanap sa isang mahalagang papel sa paparatingan na air defense exercise o mas kilala bilang ADEX. Ang large-scale exercises na ito ay naglalayong subukan, i-testing at palakasin ang operational readiness at interoperability ng mga existing capabilities ng Air Defense Command ng ating bansang Pilipinas. At isa pang good news mga kabayan, na ibalik na ng Philippine Senate ang natapyas na 10 bilyong pisong pondo ng Armed Forces of the Philippines, partikular na sa AFP Modernization Program. Sa isang ambush interview kay Senator J.V. Ejercito, malugod nitong ipinahayag na matagumpay na naibalik na nga ang nasabing pondo. Katulong sa pag-apela sa mosyon na ito sa Finance Committee sina Senator Grace Poe at Senator Bato de la Rosa dahil di umano sa napakasensitibong sitwasyon lalong-lalo na pagdating sa West Philippine Sea. Hindi na idinitalye pa ng mga senador kung ano-ano mga proyekto ang may pagpapatuloy sa pondo na ito, pero ayon kay Senator de la Rosa, ang budget na ito ay magagamit lalong-lalo na pagdating sa cyber system, support equipment and aviation engineering equipment, karagdagang mga aircraft at mga joint tactical combat vehicles. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.